Magandang kapalaran ang nasa iyo. May magandang pangitain. Ang matagal ko nang hinahanap na anak ng kapalaran. Nasa unahan na. Ang bawat anak ng kapalaran ay kayang gawing ang mga nasa paligid nila. Umangat sa buhay. Humayo. Hanapin siya. Manatili ka sa tabi niya. Kahit makakuha ka lamang ng isang hibla ng swerte, sapat na iyon para sa buong buhay mo na walang anumang kapahamakan. Android, dumating ka. Umupo ka dito. Hindi na kailangan. Hindi ako naparito para kumain. Guhang, maghiwalay na tayo. Maghiwalay? 5 taon na. Ang King Hong mula sa isang studio ay naging isang multinational na korporasyon ngayon. At ako rin, mula sa isang ordinaryong estudyante, ay naging isang CEO na may bilyon-bilyong ari-arian. Pero ikaw, Guhang, ano ang ginawa mo sa loob ng 5 taon na ito? Wala kang narating, walang nagawa. Tinulungan kitang alagaan ang iyong mga magulang na paralisado para walang kang alalahanin sa iyong pagtatatag ng negosyo. Tama na, hindi iyan dahilan. Mayroon akong 1 milyong piso sa card na ito bilang kabayaran sa pag-aalaga mo sa aking mga magulang sa loob ng 5 taon. Mula ngayon, putol na ang ugnayan natin at wala nang utang na loob sa isa't isa. Nakakagulat. Bakit parang may nawala akong napakahalagang bagay? Hanrui, sa wakas, pumayag ka ng makipaghiwalay sa walang kwentang tulad niya. Tanging ako lang na mula sa mayayamang pamilya ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Tara, kumain tayo sa mamahaling restauran. Itong kainan sa kalsada, para lang sa mga hamak na tao ang kumakain dito. Tara na! Ang 5 taon kong tahimik na pagbibigay sa mga mata mo ay wala lang. Ano ito? Paghingi ng kapangyarihan ng isang asong puti? Siguradong lasing lang ako. Kaya ako naghahalucinate. Binata, tingin mo ba sa akin ay tao o engkanto? Binata, tingnan mo ako, mukha ba akong tao o engkanto? Sa tingin ko, hindi ka mukhang tao at hindi rin engkanto. Para kang isang maputing balat, malaking dibdib, makitidang baywang, may bilog na puwet, mahabang binti, mahusay sa pagsusulat at paglalaban, sobrang lakas, habang buhay. Ako lang ang mamahalin, susundin ang lahat ng utos ko, aalagaan ako ng walang kapantay, at ayaw magpakasal sa iba kundi sa akin. Ang pinakamaganda, sa buong imperyo ng Daxing. Binibini. Ang dami mong binigay na katauhan sa akin. Gaano katagal? Bago ko mabayaran ang ganitong kabutihan? Hayaan na. Sa buhay na ito, susundan na lang kita. Susundan mo ako?
Peste, ano ang nangyari kagabi? Wala akong maalala. Paano ako nagkaroon ng alaala ng isang hindi kilalang babae? Masakit, di ba? Sobrang dami mong nainom kagabi. Ito ang hinalo kong honey water para sa iyo. Pagkatapos mong inumin ito, gagaan ang pakiramdam mo. Ikaw? Sino ka? Tao muna ako. Ngayon, ako ang iyong tunay na nobya. Sa hinaharap, ako ang magiging iyong tunay na asawa. Huwag mong subukan na magsinungaling. Ngayon, ako ang official girlfriend mo. Sa susunod, ako na ang official wife mo. Huwag ka nang umangal. Inumin mo na ang tubig. Tapos maligo ka na. Handa na ang almusal. Naghihintay ako sa iyo sa ibaba. Hindi ito panaginip. Katatapos lang naming maghiwalay ni Liu Hanrei. Tapos may napulot akong magandang asawa. Bakit ka nakatayo lang? Halika na't kumain. Dati, palagi akong nasa kusina. Nag-aasikaso kay Liu Hanrei. Ito ang unang beses na nakakain ako ng niluto ng girlfriend ko. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, magpapakasal na tayo. Magpapakasal? Oo naman. Kagabi. Noong nangyari iyon. Ikaw mismo ang pumayag. Baka naman gusto mong bawiin ang sinabi mo. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Hindi ba dapat ay palitan mo na ang tawag mo? Asawa. Mabuti na rin iyon. Hintayin mo ako dito. Pupunta lang ako sa banyo. Sige. Nakakainis. Bakit kahit saan ay nakikita ko ang inutil na ito? Talagang nakakainis. Kayo ang nakakita sa akin. Guhang, hindi mo naman siguro iniisip na sa pagpupumilit mo ay magbabago ang isip ni Hanrei? Guhang, kahit sundan mo pa ako sa harap ng Civil Affairs Bureau, walang silbi. Tapos na kaming dalawa. Harapin mo ang katotohanan. Ikaw at si Hanrei ay hindi nagmumula sa iisang mundo. Hinding-hindi na kayo magkakabalikan ni Hanrei. Huwag kang magkakamali. Wala itong kinalaman sa inyo. Nagpakasal lang ako. Huwag kang magkamali. Wala kayong kinalaman dyan. Dumating lang ako para magpakasal. Guhang, may saysay ba ang pagloloko sa sarili? Magpapakasal pa? Sa ugali mong iyan, na walang-wala. Sinong babae ang gugustuhin ka? Alam ko, kakahiwalay lang namin, di ba? Masakit syempre sa loob. Pero kailangan mong harapin ang katotohanan. Totoo ang sinasabi ko. Ang nangyari noon, tapos na. Maghiwalay na tayo ng mapayapa. At magtapos ng maayos. Tama na. Masyado ka nang sumusobra. Pwede mo lokohin ang iba, pero huwag mo lokohin ang sarili mo. Kung talagang wala ng pag-asa, ihahandog ko sa iyo ang ihi ko. Para magising ka, paano? Liu Hanrei, hindi mo ba kayang disiplinahin itong asong gala na kasama mo? Hindi ito lugar para sa kaniya na umihi o dumumi kung saan-saan. Kay Bastos? Ikaw na parang putik? May lakas ng loob kapag makipag-usap sa akin ng ganyan? Guhang, medyo bastos ang mga salita ni Young Master Kin, pero may punto siya. Huwag mong isipin na sa pagpapanggap mong baliw, ay babalik ang loob ko sa iyo. Ngayon naniniwala ka na ba? Ikaw, kasal ka na talaga? Bakit? Ang ganda ng paghahanda mo. Gumawa ng peking marriage certificate at mukhang totoo pa. Ano ba namang malaking pangarap ang pinagsasabi mo? Ang ganitong klase ng kagandahan ay papatol sa isang mahirap na tulad mo? Iligpit mo na ang marriage certificate. Huwag mo nang ilabas pa para lang mapahiya. Mahal. 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 Ito ba? Nakakita ka ng kakilala? Ang aking ex-girlfriend. Ex-girlfriend pala? Kung ganon dapat pasalamatan kita. Na ipinaubaya mo. Sa akin si Guhang na napakabuting lalaki. Kayo? Siya ang aking asawa. At ako ang kanyang misis. Kinilala ng estado. At inaprubahan ng batas. May problema ba kayo? Nabaliw ka na ba? Ganyan kang kagandang babae. Anong klase ng lalaki ang hindi mo mahahanap?
Kailangan mo pang kumapit sa isang basurang tulad niyan. Ang lalaking ayaw ko ay iyong pinahahalagahan. Naaawa tuloy ako sa'yo. Halatang halata na hindi ka pa nakaranas ng anumang bagay. Ano ang alam ninyo? Si Guhang ay anak ng tadhana. Pinagpala ng suwerte. Ang sinumang nasa tabi niya ay makikinabang ng husto. Nababaliw na nga yata. Kahit ang mga walang kwentang bagay tulad ng swerte ay dinadala pa sa usapan. Kayong mga pangkaraniwan, hindi makakita. Normal lang yan. Kung ganoon ka kagaling, bakit hindi mo tignan kung anong kapalaran ko? Ikaw ay mapait ang tadhana. May maraming paghihirap, nakatakdang magkaroon ng hirap sa buhay at maging miserable. Pinapatawa mo ba ako? Miserable? Ang tapang mo namang sabihin iyan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nagsimula mula sa wala. Nagpatayo ng Qinghong Group at napabilang sa top 10 ng komunidad ng negosyo ng Cloud City na may daan-daang bilyong halaga. Ang salitang miserable ay mas bagay sa Guhang na iyan. Wala akong kinalaman dyan. Iyon ay dahil nasa tabi ka ni Guhang dati at protektado ka ng kanyang suwerte. Kaya naging maayos ang lahat at umunlad ang iyong kayamanan. Ngunit ngayon, ikaw at si Guhang ay naghiwalay na. Nawala ang iyong suwerte. At siguradong magdurusa ka. Ito, Bakit biglang kumulog sa tirik na araw? Talaga bang may karma ng kapalaran? Hanrui, huwag kang mag-isip ng masama. Nagkataon lang iyon. Anong pinagsasabi nilang anak ng kapalaran? Tignan mo si Guhang sa kanyang kahirapan. Mukha ba siyang taong may malaking kapalaran? Oo nga. Kung mayroon man, hindi siya magiging walang nagawa at nakasalalay lang sa babae. Liu Hanrui. Dapat ang salita mo ay tumutugma sa iyong konsensya. Iniwan ko ang aking karer. Hindi ba para lang tulungan kang alagaan ang iyong mga magulang? Huwag mong gamitin ang mga magulang ko. Kusa mo iyang ginawa. Hindi ko naman itinutok ang baril sa ulo mo para pilitin kang gawin iyon. Ilang taon lang naman ang pag-aalaga ng matatanda. Ano ngayon? Balak mo pa rin magtagal sa pamilya Liu dahil dyan? Para maging isang parasito na walang ginagawa? Isang walang silbi at walang ambisyon na basura. Talagang binulag ako ng pagtingin sa iyo. Pinapayuhan ko kayong linisin ang inyong mga bibig. Ang bawat paninira ninyo kay Guhang ay mas magpapabilis at magpapalakas sa pagbalik ng karma. Ay, sisiraan ko pa nga siya. Anong magagawa mo? Guhang, isa ka lang hamak na lalaki na walang silbi. Isang walang kwentang sugar baby. Umaasa lang sa babae. Isang pretty boy. Isang basura sa lipunan na hindi karapat-dapat tingnan. Manatili ka lang sa putikan para mabulok. Pero nasaan ang karma na sinasabi mo? Nasaan? Baka nasa sinapupunan pa. Huwag kang mag-alala. Paparating na. Ginoong Liu, Anong nangyari? Ginoong Liu, butit nakita rin kita. Ang kumpanyang Qinghong natin ay nasa malaking gulo. May malaking problema na tayo. Hindi nga. Talagang may problema pala. Ako ba talaga ang pinaburan ng kapalaran? Ayan, nangyari na ang gusto nyo. Hindi ba ito na ang parusa na hinihingi nyo? Huwag kang magsaya dito. Imbes na magalit ka sa akin. Mas mabuting alagaan mo ang iyong grupo. Malay mo, malapit na itong malugi. Bilisan mo. Ano ba talaga ang nangyari? Nagkaroon ng hindi inaasahang sunog sa bodega ng grupo. Nagpumilit ang mga tao nating iligtas ang mga gamit pero napakalaki ng apoy ang pinsalang nangyari. Ay, napakalaki ng halaga. Magkano ba talaga? Sa paunang pagtantiya, halos 10 bilyong piso ang nawalang paninda. Magkano? 10 bilyong piso. Ano bang ginagawa mo? Pati bodega hindi mo man lang mabantayan ng maayos? 10 bilyong piso. Kahit patayin ka pa, hindi mo kayang bayaran iyon. 10 bilyong piso. Bigla na lang naglaho. Kung ang 10 bilyong piso ay perang cash, hindi ba po pwede nang maitambak na parang maliit na bundok? Guhang, huwag kang magmayabang. Hindi ka tulad ng isang mahirap na tulad mo. 10 bilyong piso lang naman ah. Malaki ang aming negosyo kaya naming bayaran iyon. Liu Hanrui, masyado ka namang optimistiko. Sino ang nagsabi sa iyo na 10 bilyong piso lang iyon? Ibig mong sabihin, Matagal ko nang sinabi. Si Guhang ay may napakalaking kapalaran na kayang pagpalain ng mga nasa paligid niya. Kung magkano ang kinuha mo sa kanya noon, ay kailangan mong ibalik ng buo kasama ang tubo ngayon. wala akong kinuha sa kanya. Lahat ng tagumpay na nakamit ko ngayon ay bunga ng aking walang tigil na pagsisikap. Wala ka talagang kaalam-alam sa iyong sarili ano. Lilinawin ko na. Kapag iniwan mo si Guhang, masisira ang iyong reputasyon, babagsak ka sa putik, maghihirap, at mawawalan ng lahat. Ngunit hindi pa huli, para ayusin ang pagkakamali. Kung taos-puso kang magsisisi, may pag-asa pa ang lahat. Liu Hanrui, magkakilala tayo. Ayoko ring makita kang bumagsak sa putik. Ganito na lang. Magsorry ka at ako ang gagawa ng paraan para maisalba. Ang ganda ng pangarap mo. Wala akong ginawang masama kaya bakit ako magsosorry sa isang hamak na tulad mo? Nandito na tayo. Hindi mo pa rin ba iniisip na may mali ka? Wala akong mali. Ikaw ang walang kakayahang lalaki na hindi nararapat sa akin. Hanrui, kumalma ka. Huwag kang magpapadala sa kanila. Ang sunog sa bodega ay aksidente lang. Walang kinalaman sa anumang kalokohang kapalaran. Guhang, sinasabi ko ito, hindi ka talaga kahit anong anak ng kapalaran.
Kung mayroon pang masamang balita ang Chinghong Group, luluhod ako dito. At gagapang palabas. President Liu, may nangyaring malaki. Boss Liu, may malaking problema. Maligayang bati, Qin Xiao. Malapit mo nang matupad ang pangarap mong gumapang palabas. Ano na naman ang nangyari? Huwag kang mag-abalang magsalita ng mahina. Sabihin mo na agad. Diretsahin mo na. Dalawang bagay. Ang tatlong pangunahing shareholder ng grupo ay sama-samang nag-withdraw ng puhunan. Nagbenta sila ng shares at bumaba ang stock price ng grupo sa kalahati. Hindi ito posible. Kung ang market value ng Chinghong Group ay 10 bilyon at bumaba ang stock price sa kalahati, katumbas iyon ng 50 bilyong nawala sa isang iglap. Ay wow, ang laki pala ng epekto ng aking swerte. Mahal, nagkamali ka sa bilang. Kapag sama-samang nag-withdraw ng puhunan ang tatlong pangunahing shareholder, susunod din ang mga ordinaryong investor sa pagbebenta. Hindi magtatagal, ang Chinghong Group ay matatanggal na sa stock market. At ito pa lang ang unang masamang balita. Mayroon pang pangalawa agad. Ano ang pangalawang balita? Naibunyag na ang mga produkto ng kumpanya na inilabas sa merkado ay may maraming depekto. Ang reputasyon ng grupo ay bumaba sa pinakamababa. Sama-samang hinihingi ng mga distributor ang pagbabayad ng kumpanya ng penalty. Gaano kalaki ang eksaktong halaga? Gaano karami ang kailangan bayaran? Hindi pa baba sa 15 milyong piso. 10 milyong piso na halaga ng mga nasirang produkto, bumaba ang stock price sa kalahati, at 15 milyong piso pa sa penalty. Ako, ang Chinghong Group na sarili kong binuo, talaga bang malapit ng malugi at ipaliquidate? Hanrui, kalma ka lang. Ems, Liu, wag po kayong bibigay. Tama po, Ms. Liu. Sa ngayon po, ang buong grupo ay nag-aalala. Lahat po ay umaasa sa inyo. Ano po ang gagawin natin? Anong magagawa ko? Ang Chinghong Group ay nasa malubhang sitwasyon at walang pag-asa. Siguro, ito talaga ang karma sa kapalaran. Hanrui, magising ka sa katotohanan. Si Guhang ay basura lang. Naniniwala ka pa rin sa karma ng kapalaran? Pero ang Chinghong Group, Lahat ng problema ng Chinghong Group ay nagmumula sa iisang salita, pera. Basta may sapat na pondo, lahat ng problema ay malulutas. Huwag mong kalimutan. Ano ang posisyon ko? Kin Corporation, Si Young Master Qin ay ang batang amo ng Qin Corporation. Maraming ari-arian. Malaki ang yaman. Ang hawak niyang cash flow ay bilyon-bilyon. Basta kumilos si Young Master Qin, ang Chinghong Group ay agad na makakabangon. 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, 100 bilyong pondo ay ilalagay sa account ng Chinghong Group. Sapat na iyan para harapin ang iba't ibang krisis. salamat. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Tandaan mo lang, ako lang ang marangal na pamilyang ito. Ang tunay mong sandalan, mas higit ako ng daan-daang beses kaysa sa ibang mahihirap. Mas higit ako ng daan-daang beses. Ikaw na, Qin, kailangan kitang paalalahanan. Kalaban mo si Guhang na anak ng kapalaran. Tama na. Huwag mo nang banggitin ang 4 na salitang anak ng kapalaran. Tinatakot mo ang iba pero hindi ako. Guhang, gusto mo bang tumaya sa akin? Anong gusto mong itaya? Ang kapalaran. Gusto kong patunayan sa lahat. Yang tinatawag mong anak ng kapalaran, walang kuwenta. Aking asawa, maaasahan ba talaga ang batang daoist na ito? Ano ba ang sinasabi mo? Siyempre, maaasahan siya. Ang batang daoist na ito ay alagad ni Tiang Xuan Shangren. Tiang Xuan Shangren? Siya ba yung natatangi sa pag-aaral ng kapalaran? Ang maalamat na unang babaeng master ng Dacia? Tama. Sa pagkakataong ito, ay isinugal ko na ang aking reputasyon at idinagdag pa ang 30 bilyong regalo para lang maibaba ang batang daoist sa bundok upang ayusin ang formasyon ng pagtitipon ng kapalaran para sa ating pamilyang Qin at kolektahin ang kapalaran ng langit at lupa. Walang katapusang pagpapala ng langit. Tapos na ang ritual. Tapos na, daoist. Ginamit ng mahirap na daos ang mga espiritu ng mga ninuno ng pamilyang Qin bilang medium upang ayusin ang formasyon ng pagtitipon ng kapalaran upang tipunin ang kapalaran ng langit at lupa. Sa formasyong ito, masisiguro ang kayamanan ng pamilyang Qin sa loob ng 100 taon. Salamat, daoist. Kung gayon, daoist, sa pagpapatakbo ng formasyon ng pagtitipon ng kapalaran, mayroon bang anumang kailangang bigyan ng pansin? Pagpapala ng langit at lupa, walang anumang ipinagbabawal. Ako mismo ang nag-ayos ng formasyon. Ito ay perpekto at makinis. Walang makahahadlang. Maliban kung makatagpo ka ng isang anak ng kapalaran. Anak ng kapalaran? Ang anak ng kapalaran ay pinagpapala ng kapalaran ng langit at lupa at nagtatagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Kung ang pamilyang Qin
ay kukontra sa anak ng kapalaran. Kahit pa may pormasyon ng pagtitipon ng kapalaran na ito, tiyak na darana sila ng di inaasahang kalamidad. Paano namin makikilala ang anak ng kapalaran? Huwag kang mag-alala. Ang anak ng kapalaran ay napakabihira, nangyayari lamang isang beses sa isang milenyo. Hindi ganoon kapalas ang pamilyang Qin ninyo. Tayo sa swerte. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw na tinatawag na anak ng kapalaran ay walang kuwenta. Pustahan sa swerte? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong kahihinatnan nito? Ano naman ang kahihinatnan? Ang tinatawag na anak ng kapalaran, ang sentro ng swerte ng langit at lupa. Kung makikipagpustahan ka sa kanya sa swerte, makakaharap ka ng napakasamang kaparusahan mula sa langit. Hindi lang ikaw ang mamalasin, pati na rin ang pamilya Qin sa likod ninyo ay makakaharap din ng malaking sakuna. Paikot-ikot lang ang mga linyang ito. At kinasusuklaman ko na ang pakikinig. Guhang, sabihin mo lang kung may lakas ka ng loob magpusta? Sa isang pusta lang, mabubunyag ka na. Hindi ka ba natatakot? 2 mapanlinlang na nilalang. Kaya naman nasa ibaba lang kayo nabubuhay. Guhang, sa tuwing naiisip kong nakipag-date ako sa taong tulad mo, naiinis ako. Lalaki ka, maging diretso. Kung ayaw mong magpusta, sabihin mo lang. Sige, ipusta ko. Pero ikaw ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Ikaw ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan? Takot na takot ako. Naku, takot na takot ako. Ha 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 ha. Guhang, hindi mo naman siguro sinasabing ikaw ang anak ng kapalaran, di ba? Ang mga ignorante ay walang takot. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Sige, paano tayo magpupusta? Hindi kalayuan sa Civil Affairs Bureau. Mayroong isang tindahan ng batong hiyas. Kakadeliver lang ng isang batch ng hilaw na jade kamakailan. Magpupusta tayo. Kung sino ang makakakuha ng mas magandang kalidad na produkto. Pustahan sa batong hiyas. Jin Xiao, ang galing ng ideya na yan. Ito talaga ang pinakamagandang paraan. Kung hindi siya makakakuha ng magandang kalidad na produkto, tingnan natin kung may mukha pa siyang sabihin na siya ang anak ng kapalaran. Napaka-fair ng mungkahi ni Qin Xiao. Guhang, huwag kang umatras. Akin na ang daan. Maligayang pagdating, Young Master Qin. Ang inutos ko sa iyo, kumusta na ang pag-aayos? Huwag kang mag-alala, Young Master Qin. Naayos na ang lahat. Ayon sa iyong tagubilin, naghanda ako ng isang batch ng mga sirang materyales at hinaluan ito ng isang napakagandang piraso. Mayroon itong espesyal na marka, kaya siguradong mananalo ka. Magaling ang ginawa mo. Basta masaya si Young Master Qin. Pero sino ang may lakas ng loob na kalabanin si Young Master Qin sa pagtaya sa bato? Siya, ang ganitong uri ng basura. Naglakas loob pang kalabanin si Young Master Qin sa pustahan. Hindi niyo pa alam. Itong si Guhang ay tinatawag ang sarili niyang anak ng swerte. Pinoprotektahan ng tadhana. Itong maliit na pagtaya sa bato, hindi niya ito pinapansin. Mes Liu, huwag ka nang magbiro. Kung ang ganitong klaseng basura ay magiging anak ng swerte, dapat ako ang tatay ng swerte. Hahaha. Tumawa kayo. Sige, tumawa lang kayo ng tumawa. Hindi paggalang sa anak ng swerte. Sa huli, babalik sa inyo ang karma. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Guhang, handa ka na ba? Ngayon, gagawin ko ang iyong tinatawag na anak ng swerte, mawawalan ng dangal, at malalantad ang tunay na kulay. Sabi ko, ang dami mong salita, Kinlay. Nandito ako para tumaya sa bato, hindi para makipag-away sa'yo. Simulan na natin. Kung ganoon ka kasabik magpahiya, pagbibigyan kita. Mga Ginoo, sumunod kayo sa akin. Wow! Ito pala ang batuhan. Nakalimutan ko. Sa isang dukhang, katulad mo, siguradong hindi ka pa nakapunta sa ganitong kaluho na bato na sugalan, di ba? Ang bawat hilaw na bato dito ay nagkakahalaga ng 10,000 libo. Imposibleng kaya niyang laruin yan. Kahit na lahat ng yaman niya ay isugal, hindi pa rin sapat para makalaro sa sugalan ng bato. Manager Shi, pakipaliwanag mo muna ang mga patakaran ng laro sa ignorante at probinsyanong ito. Ang pagsusugal sa bato ay napakasimple lamang. Sa isang banda, ito ay pagsubok sa iyong paningin at sa kabilang banda, swerte. Pumili ka muna ng angkop na hilaw na bato. Pagkatapos ay ipapahiwa sa isang profesional na tagahiwa. Maaring makakuha ka ng pambihirang hiyas at yumaman ng mabilis. Maari ring wala kang makuha at mawalan ng lahat. Hahaha. Guhang, huwag kang mag-alala. Lahat ng gasto sa pagsusugal sa bato ngayon ay ako ang sasagot. Tignan ko nga kung anong magandang item ang makukuha ng tinatawag mong anak ng kapalaran. Huwag mong kalimutan ang pustahan mo kay Young Master Qin. Kung wala kang makuha na magandang item, patunay lang yan na hindi ka talaga anak ng kapalaran. Kung matatalo ka, lumuhod ka sa akin at kay Hanru at humingi ng tawad. Paano kung kayo naman ang matalo? Kung ako ang matalo, luluhod din ako sa inyo at hihingi ng tawad. Pero may kakayahan ka ba para gawin yan? Haha, Huwag nang maraming salita. Sino ang mauuna? pakita ko muna sa iyo ang kaunti. Ayon sa inyong utos,
Naghanda ako ng isang grupo ng basura kung saan mayroong isang pambihirang material na nakahalo. May espesyal na marka ito. Tiyak na mananalo kayo. Ito na lang. Napakahusay ng mata ni Binatang Chin. Ang orihinal na bato na ito ay may pinong balat at mayroon pang langit sa gitna, tiyak na magiging berde. Hindi lang basta berde. Ang batong pinili ni Binatang Kin na ito, tiyak na makakakuha ng dekalidad na jade. Siyempre naman, ito ay maingat na pinili ni Manager Shi na napakagandang kalidad. Ito ay mainit na berde, lubos na maningning, dekalidad na ice jade. Ang swerte ni Binatang Kin ay talagang kahanga-hanga. Hindi tama. Makipagtalo kay Guhang. Dapat ay nasa pinakamababang punto na ang kapalaran ni Kinli. Kahit na may ginawa siyang lihim, hindi dapat lumabas ang ganito kagandang jade. Ganito pala, ang pormasyon ng pagtitipon ng swerte na maingat na inayos ng pamilya Qin. Lahat ay sinira nitong Qin Lai. Malas na ang pamilya Qin. Binabati ko po kayo, Binatang Qin. Maligayang bati, Binatang Chin. Ang dekalidad na ice jade na mainit na berde na ito, maaaring gawing pulseras, nagkakahalaga ng 3 milyong piso. 3 milyong piso. Guhang, nakita mo? Ito ang aking kakayahan. Sa pagbubukas lang ng isang orihinal na bato, nagkakahalaga na ng 3 milyong piso. Inggit ka siguro? Iyan ang pera na hindi mo kailanman kikitain sa buong buhay mo. Ikaw naman, ikaw na tinatawag na anak ng kapalaran. Sana ay hindi mo ako biguin. Asawa ko, hindi ko talaga alam kung paano pumili. Mahal, maniwala ka sa iyong kutob. Ikaw ang pinili ng kapalaran, hindi ka magkakamali. Ito ang pipiliin ko. Sigurado ka? Napakarupok ng material na ito. Basura lang yan sa lahat ng basura. Imposibleng may jade sa loob. Oo nga, ganitong uri ng tira-tira. Ayaw ko, kahit pa ibigay mo ng libre. Ikaw, huwag mo nang sayangin ang iyong lakas. Palitan mo na lang. Asawa ko, baka gusto mong palitan na lang natin. Mahal, maniwala ka sa sarili mo. Ito ang gusto ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung walang lumabas na kahit ano, ikaw ang mananagot. Magsipaghiwalay na kayo. Wala nang makikita. Kung may jade na lumabas sa ganitong uri ng material, mababangga ako ng sasakyan paglabas ko. Ganitong antas. Nangahas pang makipagpustahan kay Qin Xiao. Wala talagang alam sa mundo. Sabi ko nga, Guhang, talo ka na. Bakit hindi ka mamili na lang ng maaga? Kung aling sahig, ang mas komportable tuhuran? Hahaha. Hindi pa tapos buksan ang hilaw na bato. Paano ninyo nalaman na walang lalabas na magandang kalidad? Ang kapangyarihan ng pinili ng kapalaran ay hindi ninyo maiisip. Nagpapanggap pa ring matigas. Ang basurang batong ito ay halos kalahati na ang natapyas. Wala pa ring nakikitang kulay berde. Kung makapaglabas pa iyan ng magandang kalidad, may multo na niyan. Hanrui, huwag kang mainip. Kapag natapos na ang pagtapyas ng hilaw na bato, ang mga taong walang alam na ito ay mananahimik din. Qin Xiao, Presidente Liu, ito ang aking iningatang alak. Habang umiinom tayo ng alak at nanonood ng pagtatanghal ng payaso, ito ang tinatawag na pag-enjoy sa buhay. Hahaha. Para sa ating tagumpay. Para sa kabiguan ng ilang walang silbi. Cheers! May lumabas na berde. Ano? Luntian na. Ano? Ano? Talagang may luntian. Imposible. Ang ganitong basura. Makakakuha pa ng jade. Para sa inyo na hindi makakita ng halaga. Ngayon nagulat kayo, di ba? Suwerte lang. Si Shi Ziqiang. Kailangan ko ng paliwanag. Young Master Qin, ito ay talagang basura. Sa teorya, maaari pa ring lumabas ang jade mula sa basura. Mababa lang ang posibilidad. Sinabi ko na, si Guhang ay isang paborito ng tadhana. Gaano man kaliit ang posibilidad, nangyayari pa rin sa kanya. Young Master Qin, huminahon ka. Huwag mong kalimutan, ang pustahan nyo ni Guhang ay kung sino ang makakakuha ng mas magandang bagay. Kahit nakakuha si Guhang ng jade, ngunit ang jade na ito, malala ang depekto. Hindi maihahambing sa kay Young Master Qin na top grade ice jade na maanghang na berde. Hindi talaga ito makakatapat. Ang kay Young Master Qin, nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Samantalang ang kay Guhang, sa pinakamataas, maaaring ibenta sa 150,000, kalahati ng 20 beses na pagkakaiba sa presyo. Guhang,
Narinig mo ba ng malinaw? 3 milyon laban sa 150,000. Talo ka. At talo ka ng husto. Huwag ka nang magpantasya. Guhang, hindi ka talaga paborito ng tadhana. Ayon sa pustahan, dapat kang lumuhod at yumukod kay Young Master Kin at CEO Liu para humingi ng tawad. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at yumukod. Lumuhod. Yumukod. Humingi ng tawad. Asawa, pustahan tayo. Huwag kang magmadali. Ang jade na ito, hindi pa natatapos. Madali. Ang pirasong jade na ito, hindi pa tapos hiwain. Guhang, ano ang mga kahibangang sinasabi mo? Tapos nang hiwain ang hilaw na bato? At nandito na ang jade. Hindi mo naman siguro gustong hindi tanggapin ang pagkatalo, di ba? Guhang, pinapayuhan kitang huwag maglaro sa apoy. Sundin mo ang iyong pangako. Lumuhod at magbigay galang. Kung hindi, Sino ang maglalakas loob? teritoryo ko ito. Lahat dapat sumunod sa patakaran. Kung ayaw mong lumuhod, hindi ako tutol na magpatulong sa iba. Guhang, binigyan ka na ng desenteng pakikitungo ni Young Master Qin. Huwag kang maging bastos. Sabi ko na, ang pirasong jade na ito na hawak ko, hindi pa tapos hiwain. Ang nakita ninyo ay walang kuwentang balat lamang. Ang tunay na magandang kalidad ay nasa loob pa. Sayang, 55,000 pisong halaga iyon. Guhang, nang matalo ka, nagsimula ka ng maging magulo at manloko. Anong klaseng lalaki ka? Guhang, hindi mo siguro iniisip na sa ganitong paraan, makakatakas ka sa pustahan, di ba? Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng maigi. Ang ibinagsak ni Guhang, ano ba talaga ito? Naku po, ang kulay na ito, ang kalidad na ito, baka naman, Glass Jade Emperor Green ito? Pakiusap sa aking mga ninuno, pagpalain ninyo ang pamilyang Qin. Pakiusap sa langit at lupa, protektahan ninyo ang pamilyang Qin. Kidlat sa liwanag ng araw. Nahulog ang espasyo ng ninuno. Hindi ito magandang senyales. Perpekto ang kulay. Makinis ang ibabaw. Wala ni katiting na depekto. Ito. Ito ay talagang glass type, Imperial Green. Glass type Imperial Green. Ano ang uri nito? Ang pinakamahusay sa lahat, tinatawag na Hari ng Jade. Lubhang napakamahal. Ang makahanap ng Glass type Imperial Green ay ang pangarap ng bawat sumusugal sa paghanap ng bato. Ang bagay na ito. Magkano ang halaga? 3 milyong yuan? Kapareho ng Supreme Ice Type Spicy Green Jade ni Young Master Qin. Halos pareho lang. Anong 3 milyon? 3 bilyon. Ano? 3 bilyon? 3 bilyon. Ito ay 1,000 beses ang halaga kaysa sa kay Young Master Qin. Kung ikukumpara sa Glass type Imperial Green na ito, ang kay Young Master Qin, ay hindi man lang karapat-dapat pagkumparahin. Hindi ba sinabi mo na basura lang iyon? Paano? Nagkaroon ng Glass type Imperial Green? Young Master Qin, hindi niyo ako masisisi. Basura talaga iyon. Sino ang mag-iisip na ang mahirap na taong ito ay magkakaroon ng ganoong swerte? Walang kwenta. Sabi ko, Young Master Qin, huwag kang mainit ang ulo. Ang pinakamagandang jade na gusto ninyo. Nahanap na namin. Ngayon, panahon na para lumuhod ka. Ang pagkakataon mong lumuhod at yumuko. Sa tingin ko, maganda ang sahig na ito. Ang pagluhod. Siguradong komportable, ano? Ginoong Qin, isa kang marangal na tao sa harap ng maraming tao. Siguradong hindi ka babawi sa iyong sinabi, tama? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako babawi sa aking sinabi. Pero, hindi pa tapos ang pustahan. Hindi pa napatutunayang ikaw ang napiling isa. Ang Glass type Emperor Green Jade na ito. Hindi pa ba sapat? Ang hiyas na ito ay nakuha mula sa isang tumpok ng basurang bato. Ito ay isang himala na hindi pa nangyayari sa sugalbatong ito. Ano ang isang Glass type Emperor Green Jade? Kung ikaw nga ang napiling isa, siguradong makakakuha ka ng mas maraming magagandang bagay. Tama si Ginoong Qin. Ang tunay na napiling isa ay tiyak na makakakuha ng mas maraming kita sa bawat pagbato. Kung may kakayahan ka, ituloy mo lang ang pagsasugal ng bato. Hindi ako naniniwala na makakakuha ka pa ng ibang magandang bagay.
Talaga nga, inalipusta ko ang kawalang hiyaan ninyo. Huwag nang maraming salita. Kung gusto mong kumbinsihin ako, patunayan mo sa gawa. Kinlay, bumalik ka na sa katinuan. Kayo ni Guhang ay nagpapataasan ng swerte. Ang bawat tagumpay niya, sa swerte ng pamilya Qin, ay isang mapangwasak na dagok. Talaga bang gusto mong mawalan ng lahat ang pamilya Qin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ang pamilya Qin ay isa sa mga pinakamataas na pamilya sa bansa. Dahil lang sa inyo, mapapabagsak ninyo. Ang pamilya Qin? Hindi lang ang pamilya Qin, kundi pati na rin kayong mga nasak, kabilang panig, na sumusuporta at nagpapalakpak sa pamilya Qin, ay makakaranas din ng malas. Mayroon bang ganitong kaimposibleng bagay sa mundo? Sabihin mo, magpapatuloy ka ba sa pagsusugal ng bato? Dahil pinipilit ninyong magpatuloy sa masamang landas, pagbibigyan ko kayo. Mula ngayon, gaano man karaming malas ang dumating sa inyo, kayo ang may kagagawan. Sa tingin mo, hindi ba talaga siya makakakuha pa ng ibang magagandang bagay? Imposible. Walang ganoong kadaling bagay. Isa lang yung tumpok ng basura. Kung makakakuha siya ng isang glass-type Imperial Green, ay para na siyang sinuwerte sa pinakamataas na paraan. Hindi ako naniniwala na kaya mong gawing muli ang himala. Sige, kung gayon, ituloy natin ang pustahan. Pipiliin ko ang tatlong ito. Mas malala ang kalidad ng tatlong batong ito kaysa roon sa nauna. Guhang, wala ka talagang paningin. Kinlay, huli kitang paalala, may oras ka pa para magsisi. Kung mabuksan na ang tatlong batong ito, wala ka ng atrasan. Ang dami mong sinasabi, hindi kaya kinakabahan ka lang? Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng batang master na magsisi. Buksan, ngayon na. Sinisira mo ang iyong sarili. Ito ay Violet Jade. Bagaman hindi ito kasing husay ng glass-type Imperial Green, isa rin ito sa napakabihirang uri ng salamin. Nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Ano ba talaga ang nangyayari? High-grade sky blue. Nagkakahalaga ng 180 milyong yuan. Mahal, tingnan mo. Dugo. Dugo. Dumudugo ang ancestral tablet. Malaking malas ito. Glass-type Imperial Green. Isa na namang glass-type Imperial Green. Basag ang ancestral tablet. Malaking kalamidad. Ang pamilya Qin ay haharap sa malaking sakuna. Dapat sana'y protektado tayo ng Lock Gathering Formation. Paanong nangyari ito? Paanong nangyari ito? Ang pabor na nababanaagan. Paano nangyari ito? Bakit ganoon? Panginoon, hindi mo ba naaalala ang payo ni King Sindauren noon? Sinabi mong ang mga inapo ng pamilya Qin ang nagpagalit sa anak ng tadhana. Iyon lang ang paliwanag. Imbestigahan. Imbestigahan niyo para sa akin. Sino ang sumira sa pundasyon ng aming pamilya Qin sa loob ng libu-libong henerasyon? Sino ang walang kwentang inapo? Patayin niyo siya para sa akin. Hindi maganda. Ang pabor na inayos ko para sa pamilya Qin ay nasira. Ganoon pala. Isang anak ng tadhana na lumalabas lang isang beses sa isang milenyo ang lumitaw, kamalasan sa pamilya Qin. Pero, ang aking pagkakataon, lumitaw. Ang tadhana nitong langit at lupa ay napakahalaga. Ako lang ang dapat mag-enjoy nito. Ha 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 ha. Ang mga jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Sapat na para makabili ng 10 lugar ng pagsusugal ng bato. Mula ngayon tatawagin ka naming Batang Master Gu. Magandang araw, Batang Master Gu. Ngayon, mayroon ka pa bang sasabihin? Maling desisyon ang nagawa ko. Ikaw, binata, may kakaiba talaga sa iyo. Dahil umamin ka na sa pagkatalo, tuparin mo na ang pustahan. Huwag mo nang isipin. Bakit? Gusto mong lumabag sa usapan? Aba, lalabagin ko nga. Anong gagawin mo? Ako, si Ginoong Qin, isang miyembro ng pamilya Qin, isang sikat na personalidad sa lipunan. Siya naman, si Guhang, isang hamak na pulubi na walang-wala. Bakit ko siya luluhuran? Ang dakilang binata ng pamilya Qin ay talagang napakawalang hiya. Nakakagulat talaga. Guhang, kung maaari kang maging mapagbigay ka. Sa posisyon at estado ni Ginoong Qin, kung luluhod siya para humingi ng tawad sa iyo, at siya,
Paano na siya makakapamuhay pagkatapos nito? Huwag kang gumamit ng pambabanta gamit ang moralidad. Liu Hanrui, noong panahon na si Kinlay ay mapangapi, bakit hindi kita nakita? Lumabas at nagsalita ng patas? Ako? Ayaw Ako? kong tupad. Ang pangako ay ayos lang. Ang parusa ng langit ang magtuturo sa inyo ng leksyon. Sa aking pagtaya sa oras, ang masamang balita ay dapat nang dumating. Anong kinakatakutan? Saan nanggagaling ang napakaraming masamang balita? Sagutin mo ang tawag. Loudspeaker mo. Hello, Ginoong Liu. Lumabas na po ang resulta ng inyong medical check-up. Na-diagnose po kayo na may uremia. Hindi pa rin ako naniniwala sa kamalasan na yan. Ginang Shen, kagyat na abiso. Ang inyong asawa at anak ay naaksidente. Kasalukuyan silang nilalapatan ng lunas sa ospital. Pumunta po kayo kaagad sa ospital. Talaga bang ganito kalala? Pag-ikot ng tadhana. Kabayaran. Malapit na ang iyong oras. Sabi ko, Binatang Chin, huwag kang tulala. Sagutin mo na, ang telepono. Baka may mahalagang bagay. Na mawala, hindi maganda yon. Tama. Binatang Chin. Buksan mo ang loudspeaker ng telepono mo para marinig namin kung gaano karaming magandang balita ang matatanggap mo. Binatang Kin, hindi maganda ang nangyari. Anong problema? Ang iyong pribadong pamamahala ng yaman ay bumagsak. Lahat ng iyong ari-arian ay naging zero. At kailangan mo pang bayaran ang 120 bilyong utang. Sa pagkakaalam ko, hindi lang si Binatang Chin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Chin. Mayroon pang 2 kapatid si Binatang Chin. Noon, si matandang Ginoong Chin ay nagbigay ng kayamanan sa 3 anak niya. Kung sino ang pinakamahusay magpatakbo, siya ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Chin. Bumagsak ang pribadong pondo, walang natira kay Binatang Kin. Ngayon, tuluyan na siyang nawalan ng karapatan sa pagmamana ng pamilya. Wala ng pagkakataon para siya ay makabangon. Tumahimik kayong lahat. Mga bagay ko, hindi ninyo dapat pakialaman. Binatang Chin, huwag kang magpadala sa galit. Hindi lang ikaw ang nawalan ng lahat. Kung wala ang iyong suporta sa pondo, ang Qinghong Group ay malapit nang bumagsak. Si Ginoong Liu, malapit nang maging katulad mo na walang-wala. Liu Hanrui, dati, sinamahan kitang magsimula mula sa wala, pero hindi mo pinahalagahan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tatayo sa likod mo. Mrs., umuwi na tayo. Anong gusto mong kainin mamaya? Gusto ko ng inihaw. Sige, may inihawan sa tapat ng bahay namin. Masarap doon ang inihaw na tupa. Lakad na. Binatanggu, binatanggu, manatili po kayo. Binatanggu, 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 binatanggu. Guhang, hindi kita palalampasin. Natin palalampasin si Guhang. Ang buwisit na yan, sinira niya tayong lahat. Anong balak mong gawin? Ito, hindi yata tama? Nasa sa iyo ba kung hindi tama? Kung hindi dahil sa iyo? Paano ako? Napunta sa ganitong kalagayan? Hindi mo siguro iniisip. Nawala na akong lahat. Gusto mong makipagbalikan kay Guhang, di ba? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabutit hindi. Pare-pareho tayong nasa iisang bangka. Kung balak mong tumakas, ikaw ang uunahin ko. Miss, tikman mo. Ang bango. Di ba't hindi kita niloloko? Kumain kayo ng marami. Total, eto na ang huling kain ninyo. Wala kayong kinalaman dito. Kung ayaw niyong gulo, umalis kayo rito. Kinlay, anong balak mong gawin? Kahit kumain lang, hindi kami makakain ng tahimik. Huwag mong sabihing wala akong puso. Binibigyan ko kayo ng 5 minuto. Kung gaano karami ang makakain nyo, kainin nyo. Pagkatapos kumain, maghanda na kayo. Inin mo ang huli mong pagkain. Kinlay,
Baliw ka. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Bakit? Natakot? Hindi ba't ikaw ang pinagpala ng tadhana? Paano ka matatakot? Dinahilan niyo ang kapahamakan namin. At umaasa pa kayong magiging ayos ang lahat? Managinip ka. Wala ba kayong kahihiyan? Kayo ang mapaghanap. Kahit na dumanas kayo ng karmang, nararapat sa inyo, kasalanan nyo. Guhang, ang asawa mo ay may matalas na dila. Lalo ko siyang nagugustuhan. Paano kung ganito na lang? Ikaw ang pumili. Anong pagpipilian? Babaliin ko muna ang iyong mga kamay at paa. Tapos pakakasayahin ko ang iyong asawa. Gusto mo ba na sabay-sabay kami? O isa-isa? Ang gagawa nito? Walang hiya. Hindi ka pipili, ano? Ayos lang. Mahaba ang gabi. Marami tayong oras. Sige, umpisahan na. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Jinxie, umalis ka muna. Ako ang bahala sa kanila. Umalis? Bakit ako aalis? Ang totoo, gusto ko rin kumilos. Mahal, lumayo ka muna. To, paano ito posible? Sila ay pinili ni Binatang China. Mga bihasa, bawat isa ay kayang lumaban sa 100. Ang lakas na ito, parang isang diyosa ng digmaan. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Ikaw na tulad nito. Gusto mo pang maglaro ng patayan. Karapat-dapat ka ba? Mahal, napakagaling mo pala lumaban. Iyan ay dahil sa iyo. Ako? Nakalimutan mo na. Marunong magsulat at lumaban, napakahusay sa labanan. Sa tingin ko, hindi ka tao, hindi rin diwata. Para kang isang babaeng makinis ang balat, malaki ang dibdib, manipis ang baywang, malaki ang puwet, mahaba ang binti, marunong magsulat at lumaban, napakahusay sa labanan, magpakailanman. Ako lang ang mamahalin, susundin ang lahat ng sinasabi ko, maalalahanin, at hindi magpapakasal sa iba. Ang pinakamaganda sa Daxia. Aba, parang dahil nga sa akin. Tama. Sila? Paano? Sila haharapin? Ibigay natin sila sa pulis. Sila ay maaaring magbaliwala sa batas at gumawa ng karahasan, ngunit tayo ay hindi. Dapat tayong maging mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Ganoon nga. Ang pinuno ng pamilya Qin, matandang Jinong Qin. Dumating na ang tatay ko! Tapos na kayo! Tatay ko. Tapos na kayo. Ito ang pinuno ng pamilya Qin, isa sa mga pinakamataas na tao sa dakilang Xia. Guhang, ngayon na kumilos si matandang Jikin, wala nang makakapagligtas sa iyo, kahit mga Diyos. Ayos lang. Sino man ang dumating, kapag naglakas loob siyang manakit, tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag mong isipin na ang galing mo dahil lang sa marunong ka ng kaunting martial arts. Ang kapangyarihan ng pamilya Qin, hindi mo maiisip. Tatay. Nabalitaan ko, gumawa ka na naman ng gulo sa labas. May kaunting gulo akong nagawa dahil lang sa ulol na ito. Sino siya? Tinatawag siyang anak ng kapalaran. Naglilibot at nanggogoyo. Dahil sa kanya, malaki ang nawala sa akin. Ano? Siya ang anak ng kapalaran? Tatay, huwag mo po siyang palampasin. Gusto kong hilahin ang mga litid niya, balatan ang kanyang balat. Huwag siyang hayaang makakita ng kapayapaan, ni kamatayan. Isara mo ang mabaho mong bibig. Ulol na nilalak. Tatay, ikaw? Sino ka para magpakasama at manghamak sa anak ng kapalaran? Hindi mo ba alam? Dahil sa katangahan mo, malaking sakripisyo ang ibinayad ng aming pamilya Qin. Ang matanda ay nagsumikap para sa pamilya Qin. Sa wakas ay nailatag ang formation ng kapalaran. Ikaw na anak na walang respeto, ikaw mismo ang sumira sa 100 taong pag-asa ng pamilya Qin. Tatay? Huwag kang haharang sa akin dito. Umalis ka. Pagsamba sa anak ng kapalaran. Langan matandang Ginoong Qin.
Kung sana lang ang Chinlay ay may kahit kalahati ng talino ng matandang Ginoong Chin, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon ngayon. Ang Suwail, na anak na ito, ay walang utang na loob. Ikinahihiya ko. Ginoong Gu, ang aking pamilya Qin ay nais lamang magkaroon ng mabuting ugnayan sa Ginoong Gu at walang balak na maging kalaban. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, naghanda ako ng regalo para sa Ginoong Gu, mga tao. Isang manor sa labas ng Cloud City, nagkakahalaga ng 3 bilyon. Isang limitado, Rolls-Royce sports car, nagkakahalaga ng 100 at 80 milyong. Isang black card na may limit na 10 bilyon. At isang kopya ng Orthodox Xuanmen Chi, Lakdao Method. Ito'y maliit na regalo lamang, ngunit umaasa akong matatanggap nyo. Sana po'y mapatawad ninyo ang aming pamilya Qin, Ginoong Gu, sa aming pagkakamali. Ang pagpapatawad sa pamilya Qin ay pwede. Ngunit ang pagpapatawad kay Chinlay ay hindi pwede. Ang kilos ni Qinlay ay lumampas na sa aking limitasyon. Hindi siya dapat palayain ng madali. Kaya, ano po ang ibig sabihin ninyo, Ginoong Gu? Lahat ay proseso. Ayon sa batas, gawin ang nararapat. Matandang Ginoong Qin, sana po ay wala kayong tutol. Susundin ko po ang sinabi nyo, Ginoo. Ang Suwail na anak na ito at ang grupong ito ng mga hangal. Dalhin nyo sila. Iproseso ayon sa batas. Ama! Ama! Huwag po, Ama! 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 Ginoong Gu, mauuna na po ako. Sa wakas, umalis na ang mga malas na taong iyon. Hindi man lang nila ako pinayagang kumain ng maayos. Anong nangyari? Munting matakaw? Hindi ka pa busog? Ganito na lang. Magpalit tayo ng kainan at magpatuloy sa pagkain. Tara. Kayay, huminto ka muna. Ikaw ba? Ikang huminto rito, Guro. Ikaw ba ay? Chingshin kuya, bakit ka narito? Xiaobay, naramdaman ko ang pagdating ng anak ng kapalaran sa mundo. Kaya't espesyal akong dumating upang hanapin siya. Hindi ko inaasahan na mas mabilis ka pala sa akin. Ang sining ng daos ng guro, hindi talaga kayang abutin. Siyempre naman. Tungkol sa daos ng kapalaran, ang ating guro ay walang kapantay. Opo. Aba, Xiaobay, mula nang magkaroon ka ng anyo, hindi ka pa nakikita ni Kuya. Halika rito, tingnan ka mabuti ni Kuya. Sige na. Jinxie, ikaw. Kuya, ano ang ginagawa mo? Ikaw ay isang hayop lang na nagkaroon ng swerte. Karapat dapat ka bang tawagin kuya ko? Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nablock ko na ang iyong mga meridyan. Ngayon, wala kang pinagkaiba sa isang lumpo. Pakawalan mo siya. Sa akin ka na lang lumapit kung may galit ka. Ha 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 ha. Napaka-sweet ninyong magkasintahan. Huwag kang magmadali. Ikaw talaga ang pinuntahan ko. Ang pulso ng anak ng kapalaran ay napakalakas nga. Kung maagaw ko ang iyong pulso, ang aking daos ay tiyak na mas magpapabuti at magiging walang kapantay sa buong mundo. Nagsasanay ka pala ng ipinagbabawal na sining ng pagnanakaw ng kapalaran. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng guro. Sapat na! Matagal na akong suko sa matandang babae na yon. Bawal ito, bawal iyon. Pinahirapan ko ang aking sarili sa paglilinang para lang maging nakatataas. Hindi ka palalagpasin ng guro. Huwag kang mag-alala. Kapag naging anak ako ng kapalaran, sa langit at sa lupa, sino ang makahahadlang sa akin? Kahit pa ang matandang babae na yon ay luluhod sa aking paanan. Baliw ka na ba? Guhang, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Mayroon kang napakalaking swerte na nagpoprotekta sa iyo. Hindi kanya magagawang saktan. Umalis! Kapag humakbang ka pa, papatayin ko siya ngayon. Huwag mo siyang galawin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi nga ako nagkamali. Kayong magkasintahan ay talagang nagmamahalan.
Guhang, huwag kang magpadalos-dalos. Maingay! Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinaktan ang iyong kasintahan. Pansamantala ko lang siyang pinatahimik para hindi siya makapagsalita. Para hindi niya maaapektuhan ang ating transaksyon. Ano ang gusto mong gawin ko? Napakasimple. Sundin mo ako sa pagbigkas ng isang orasyon. Habang nagbibigkas ng orasyon, ang dugo, ibuhos sa tasa. At magiging maayos ang lahat. Anong orasyon? Qingming Huangtian. Yon, Dao Xuan Xuan. Gamitin ang dugo bilang medium para sa perpektong paglipat. Kung susundin ko lang ang sinabi mo, pakakawalan mo si Jinshi? Siyempre, kukunin ko ang iyong swerte. Ikaw, dadalhin mo ang iyong kasintahan. Perpekto. Qingming Huangtian. Yun daw Xuan Xuan. Gamitin ang dugo bilang medium para sa perpektong paglipat. Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Dali, ibigay mo sa akin. Isang kamay ang tao. Isang kamay ang kalakal. Ibinibigay ko na lang sa'yo. Ayos ka lang ba? Napakagaga mo talaga. Hindi ako karapat-dapat sa ginawa mo. Ito ang iyong napakalaking kapalaran. Karapat dapat ka. Ito ang lasa. Ito ang lasa. Ito ang lasa ng kapalaran. Inumin mo ito. Magiging walang kapantay ako sa mundo. Hampas lupang alagad. Guro ko, sa wakas dumating ka rin. Narito ako para ayusin ang iyong guro. Walang sino man ang makakapigil. Malapit na akong maging walang kapantay sa mundo. Nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng demonyo. Ang pagbabalik loob ay kaligtasan. Huwag mong ipagpatuloy ang maling gawain. Hindi ka noon kasimple ang anak ng kapalaran gaya ng iniisip mo. Matandang babae, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyong kalokohan? Huwag mo akong lokohin. Walang pag-asa. Nararamdaman ko ang malakas na kapalaran ay umaagos sa loob ko. Teka, bakit biglang ganito ang sakit? Ang kapalaran. Ang kapalaran ko. Siya ba? Nawala na lang bigla? Ito ay kanyang sariling kapahamakan. Ang sining ng pagkuha ng masamang kapalaran ay makakakuha lamang ng kapalaran ng mga ordinaryong tao. Ngunit ikaw ang anak ng kapalaran. Pinagpala ng langit. Ang iyong kapalaran ay hindi makukuha ng iba. Sinumang hawakan, mamamatay. Napakaganid talaga ng nakatatandang kapatid ko. Dahil naging magkasama tayo. Ako na ang bahala sa kanyang bangkay. Hindi na ninyo kailangang mag-alala. Pero ang inyong dalawang karanasan, maraming pagsubok, mas pahalagahan ang kasalukuyang tadhana. Huwag hayaang maghari ang pagnanasa. At masira ang kasalukuyan. Huwag po kayong mag-alala, tita. Sa buhay na ito, hindi ko kayang saktan si Jingxi. Jingxi, umuwi na tayo.